is thy name, who has set thy glory above the heavens. O Lord our Lord, how excellent is thy name. Hallelujah, hallelujah, how excellent is thy name in all the earth, Lord of lords. Oh Lord of lords, how excellent is thy name, who has set thy glory above the heavens. O Lord our Lord, how excellent is thy name. Hallelujah, hallelujah, how excellent is thy name in all the earth, Lord our Lord. For all people walk, each in the name of his God. But we will walk in the name of the Lord our God forever and ever.
Good morning everyone, to all to God be the glorious out there or listening and watching right now. Samahan niyo po kami umawit sa ating Panginoon. If you have to jump, you shout, you sing. Come on, samahan niyo po. Tunay nga po na talagang nakakadaba po ng puso na makita ko po kayong lahat na nagsusumigasig maglingkod sa ating Panginoon. Yan po talaga ang dapat na makita ng Diyos sa atin. Alam ko po na hindi naman po basta-basta ang pagpunta po sa harapan ng Lord. Maraming mga trials yan, maraming mga hadlang. Pero sa kabila ng mga hadlang na yan, nandito pa rin tayo at handang magpuri sa ating Panginoon. Amen. Dahil kasama natin ang Panginoon, hindi niya tayo mababayaan. Hindi siya magbabago. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. Pag nagyayabang ka, lumilitaw ba na karapat dapat lang akong pagpalain, karapat dapat lang ako yun ang lumilitaw na wala ang grace. Ang grace hindi ka karapat dapat. Pero dahil doon sa pagmamalaki mo, lumilitaw, wala ang grace dahil karapat dapat ako. Yun ang nangyayari po. Pero pag tayo nagpapakumbaba, sa kabila ng thorn and the flesh natin, ng mga sufferings natin, lumulutang yung grace ng ating Lord. Dahil para natin pinapakita sa Lord at sa lahat ng mga tao, pinagmamalaki natin na ito'y biyaya lang bigay ng Lord at hindi kami karapat dapat dito talaga. That is why, bilang body of Christ, since God is working in us through the Holy Spirit, and because the Spirit gives life, yan po yung isa po na nagbibigay po ng buhay po sa atin. And once you feel weak, nangihina ka, hayaan mo lang yung Spirit ng Panginoon to move and work in your life. Then, you will become stronger as ever again. We would truly love to take this opportunity and everybody else to tell you that thank you for standing by us. And we hope that sa aming munting paglilingkod and servitude sa Panginoon, napaparamdam din namin that we're standing by you. Thick and thin, sunshine or rainy season, kahit na bumagyo, we're going to be standing by you. Make it through because you always stand by me. Yes, you stand by me. And together we are here to stand by you. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po natin ang mga brethren po natin na nasa center stage ng Star Mall at sa lahat ng mga kapatiran na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international satellite churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in at makikisa pong maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa ating pagsamba, pasasalamat at pakikinig po sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Batiin mo muna yung nasa likod mo. Sabi mo magandang araw sa iyo. Ayan. Di po ba kailangan po masigla po tayo para po tayo sumigla? Magbatian po tayo para masaya. Alright? Kasi ang gusto ng Lord kapag tayo po ipapasok sa arena po ng worship, kailangan masisigla tayo, masasaya tayo, kakalimutan natin ang lahat ng mga problema natin, iwan natin yan, sapagkat si Lord ang kakatagpuin natin ngayon. Alright, tayo po muna ay magbasa ng ilang talata sa Biblia, sa Psalms chapter 46, verses 8 to 11. Come, behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire.
Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Amen. Purihan po ang ating Diyos na buhay. Sa binasa po natin ay pinapakita ng Panginoon na huwag kayong mag-alala sapagkat hawak ko yan. Ngayon po, naririnig natin ang mga gera kung saan-saan. Pero tayong lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoon at Kanyang iniligtas, nagtitiwala po tayo na God is our refuge. Amen. Praise the Lord. Nay nga po na napakasarap pong damahin ang ating pong pagtitiwala sa ating Diyos, lalo na po sa ganito po mga kapighatian na dumarating po sa buhay ng mga tao sa iba't ibang lugar. Iyuko po natin ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyo. Sapagkat alam po namin na ang buhay ay wala pong katiyakan. Kaya naman kaming lahat ay tinawag mo, binuksan mo ang aming kaisipan upang makilala ka namin. Kaya't ngayon, kami po'y dumudulog sa iyong trono ng biyaya. Hinihiling po namin na yun at mong iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mong nandito. Patuloy mo pong gawin pagpapala sa inyong harapan. Patawad mo, Panginoong, anuman ang mga pagkukulang, kahinaan, o kaya mga naging kasalanan ng mga anak mo. Tulungan mo po kami ngayon na sa aming pagsamba sa inyo, sa aming pong pagpupuri sa inyo, kami po'y malinis at maging katanggap-tanggap ang aming pong paglilingkod. Hinihiling po namin, Lord, na samahan mo po kaming lahat. Tulungan mo po ang aming beloved Bishop Louis sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Ibigay mo po ang double portion ng anointing mo sa kanya. Maging ang lahat ng mga aawit, lahat ng tutugtog, ibigay mo, Panginoon, ng double portion. Maraming salamat sapagkat alam po namin, Lord, na nagagalak ka na makita mo kaming mga anak mo na sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen!
miracles, set the captives free, and make the broken whole. Maniwala tayo mga kapatid, because our God has been very, very awesome in all situations. You feel na parang God is not moving, pero this church will continue to believe whatever circumstance na ang Diyos natin parating buhay, parating kumikilos, and He is in this place. Let's take the opportunity, church, to take part of His presence. Let's lift up our hands and think about His goodness, think about His power, think about His miracles as we continue to worship Him. Come on, church. He is awesome.
Diyos ng buhay, salamat po Panginoon sa araw na ito at muli kami o Lord, nandarito upang purihin ka at itaas ka o Diyos. At bukod sa lahat, makinig tayo yung banal na salita, Ama. Lulutan mo o Lord na muli ka makapangusap sa amin lahat. Ikaw mismo Lord, ang dumaloy sa amin sa magitan ng Espiritu Santo mo o Diyos. At ang anointing mo sa amin lahat o Lord, para madama namin Panginoon mismo Lord ang siya magsasalita sa araw na ito. Patid mo Diyos Panginoon, kung saan man umabot aking boses o Lord, pati sa lahat naman ng nakikinig o Lord, ay mabuksan ang puso at isipan at maunawaan ang lahat ng sasabihin mo, Lord, sa napaka-importanting bagay na mensahe bibigay mo sa amin, Ama. Kaya ikaw na bahala po sa amin, O Diyos, pagkalinisin mo kami para maging karapat-dapat po sa banal na salita. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, sumayin niyo ang kapayapaan ng Lord at salamat po sapagkat sa araw na ito ay muli tayo nagkasama-sama. At sa bawat pagsasama natin, salamat sa Lord. Ibig sabihin nun ay binuhay uli tayo ng Diyos. Sa bawat linggo nakakarating tayo dito, salamat sa Lord. Ibig sabihin nun ay pinakain tayo ng Lord. Sa bawat linggo nandito tayo, salamat sa Diyos. Ibig sabihin nandun ang proteksyon ng Lord sa atin. Kaya sabihin sa katabi mo, salamat sa iyo. Lalo sa Diyos. Okay, Matthew 24, verse 13. But he who endures to the end shall be saved. Luke 21, verse 19, by your patience, possess your souls. You may all be seated, please. Okay, before I preach, I would like to acknowledge the presence of our beloved Pastora Merlinda Rosuera from Sangkahan, Tacloban. Welcome, Pastora. Okay, purihin ng Diyos mga kapatid. Ako natutuwa ako sa kanya sapagat siya po, dinala niya buong pamilya niya, dinala niya sa pananampalataya mga kapatid. And how I wish na sana lahat tayo ganun po. Talagang family by family, lahat po dadalhin po natin. As a matter of fact, this coming Cuneta service natin po, ang title natin siguro, hindi ko pa lang ang title, pero parang family reunion po ito. It's about family po. Kaya lahat ng mga pamilya po sa church natin, and even churches sa ibang makaka-attend sa atin po ay dumalo po sa ating gawain po. Kasi napaka-importante po na talakayin natin ang tungkol sa pamilya po. Minsan na kakaligtaan natin, kung ano tinatalakay natin yung pamilya, nalilimutan po natin. Na very important po yan. Isa sa importanteng sector po sa world, ang family. In fact, pag sinabi po family, pag hindi maganda ang family, affected po pati government. Hirap ang government, hirap sa peace and order. Kasi hindi ayos ang family. Pero pag ayos ang family po, nagiging blessing sila sa society. Kaya nangyayari po ay wala pong nagiging problem pagka ganoon, no? Wala pong nagiging problem. Kaya salamat sa Diyos sapagkat alam ko lahat tayo nandito, almost, hindi ko naman sinasabi lahat, pero almost lahat tayo po, ang family natin ay nasa Lord. Pero hindi basta nasa Lord, maganda po dapat lahat, household of faith, nagsaserve sa ating Panginoon po. Dapat ganun po. Pag sinabi mo serving the Lord, it doesn't mean na dapat lahat preacher, dapat lahat pastor, hindi naman ganun po. Marami mga ministries doon sa loob ng church na pwede pagdalaan sa ating mga anak. Most probably, sana mga teenager pa lang, nagmi-ministry na po. If I were you, kayong mga magulang po nandito po, itulak ninyo sa yappers, itulak ninyo sa new gen, yung ating po mga anak po. Tulak po ninyo. Ako na po, nagsasabi, gagamitin ko na salita, nagmamakaawa na ako sa inyo. Kasi mahahabag ako sa anak ninyo pag hindi nyo na itulak sa ganyan. Kasi pag hindi nyo na itulak sa ganyan, malakas ang influence sa school. Malakas ang influence sa world. Mahahatak yan. Iba po ang utak ng kabataan ngayon. Iba takbo na isipan nila. Pag hindi na mold yung isipan nila, hindi natin na i-twist yung isipan nila, tatangay ng word siya mga kapatid, tatangay ng word yan. Isang araw magugulot ka, pati ikaw mumurahin yan. Titsaking ko sa'yo. Ganyang kasama ang world ngayon. Kaya dapat ang mga magulang, masyado kayong alisto kayo sa anak ninyo. Alisto kayo. Dapat ang monitoring nando doon. Kung nasan talaga yung anak. Hindi ko sinasabi higpitan ninyo. No, hindi higpitan. Monitor sila dapat. Ibig sabihin, alam nyo kung nasan ang anak ninyo. Alam nyo kung sino ang kasama ng anak ninyo. Dapat alam nyo kung sino ang barkada ng anak nyo, kasama ng anak nyo. Dapat alam po ninyo. Parang sa ganoon, alam nyo kung paano nyo sasabihan ang inyong mga anak. Well, anyways, lahat ng yan tatalakayin po natin pagka tinalakay natin ito sa atin sa Cuneta Astrodome. Kaya huwag kayo mawawala po sa Cuneta Astrodome, lahat tayo po, lahat ng family, invite po natin. At mag-invite tayo ng maraming mga families na non-believers po para maging mananampalataya sila. Brothers and sisters, our topic today is relevant to what is happening in the world nowadays. And as Christians who trust God,
What do we need to do? Ano ang dapat nating gagawin ngayon? Now in Luke 21, 1-4, Scripture says, now he looked up and saw the wealthy putting their gifts into the temple treasury. And verse 2, and he saw also a certain poor widow, putting into mites. And so he said, truly I say to you that this poor widow has put in more than all. And to all this out of their abundance have put in offerings for God. Yung mayaman, yung sobrang binigay lang niya, yung sobra niya. But she, out of her poverty, mula sa kanyang kahirapan, put in all the livelihood that she had. So in these verses, the Lord Jesus Christ gives credit to the widow, to the poor widow who gave all his livelihood or her livelihood, all that she had. In other words, yung lahat na nasa kanya, binigay po niya. Now, in verse 5-6, he speaks about the destruction of the temple of God in Jerusalem and is up for the signs. Yung mga disciples nagtanong po tungkol sa mga signs. In verse 8, the Lord Jesus Christ mentioned deception. Yung po sa spiritual aspect po yun. Take note, spiritual aspect. From verse 9-11, he speaks about the physical signs, namely, mga wars, famines, pestilences, earthquakes, kaya tinawag na physical signs, which will result to financial difficulties and deadly diseases na nakita natin po nung pandemic at ngayon sa gera, economic crisis. From verse 12-17, these verses mention about persecutions and betrayal which involves people's emotions. Meaning, those signs before the coming of the Lord involve our physical aspect, it involves our emotions, and of course, our spiritual aspect. And our emotion, of course, will be tested. O yan po ay itetest. And that's what's happening nowadays. Sa ngayon po, nakasalang tayo sa ganyan. At pag hindi tayo nag-ingat ay maepektuhan po ang soul po natin na nangyayari sa marami mga Christians. Marami nanghihina, marami nalalamig. Hindi lang sa atin po, all over the world. Dahil narinig ko po sa mga preachers, sila mismo nagsasabi sa Amerika, 45% ng mga churches po, 45% ng church nawawala yung kanilang mga member. 45% ng members po ay nawala pagkatapos ng pandemic po. Kaya marami talaga po nawala. Hindi makatagal po sa test sa buhay, dulot po ng mga signs before the coming of the Lord. That's why we may observe that people nowadays are very sensitive, masyadong sensitive, in the sense that they are easily provoked, madaling mainis, madaling magalit, that results to bitterness and eventually broken relationship or communication gap. Kaya marami nagkakahiwalay. Even Christians hiwalay, even Christians gusto mag-divorce. And some are temperamental. Not only some, marami po, temperamental. Maiinit ang ulo. To the extent that they become rude. Naging rude ang mga tao ngayon po. Nasabihin natin, pati magsalita, very rude. Imbis sa gentleness, rudeness ang nando doon. Worried or fearful, nando ng takot, that result to anxiety, sadness, or even hopelessness. Why? Because they are so much affected by those signs. Na-epektuhan po tayo. Mabigat ang epekto po niyan. Yung mga wars na yan, ng pestilence na yan, ng earthquakes na yan, famines na yan, economic crisis, mabigat ang epekto sa atin po. Na hindi natin alam, yun po, yung nangyayari ngayon, apekto po yan ng mga signs na yan. That's why the Lord Jesus Christ mentioned those negative signs, and this is what He said. Pagkatapos niyang sabihin yun, ano sabi niya ganon? Luke 21 verse 19, by your patience, possess your souls. So, the Lord Jesus Christ bluntly said, by your patience, possess your souls. Now, in Matthew 24:13 says, the Bible says, but he who endures, pag sinabing endures po, pag sinabing patience, sa Bible po halos magkakapareho yan, endurance, pagkatapos po yung patience, at saka po yung perseverance. Halos pinagpapareho po nila. Although may mga slight difference po, pero halos parehas po. Sabi dito, he who endures to the end. Kung sino ang makatagal, kung sino may patience sa bandang huli, ay siyang maliligtas.
So in other words, meaning, the only solution sa lahat ng mga pagsubok sa buhay natin is patience. Yan lang po, patience ang kailangan natin. Ayan, ang laki, patience. Yan po, pananatiliin ko dyan hanggang sa umuwi tayo para nasa mind po natin. Dahil titsakin ko sa inyo, paglabas nyo dyan, may mangiinis sa inyo. Yan ang gadalahan ninyo, patience. Baka yung mismong kasama mo, iinisin ka. Yes, and that is true. And that is true. Itetest ka talaga. Ang patience natin, itetest talaga. Gaya ng pag may sakit ka sa ngayon, ano sagot? Patience. Walang iba po. Kayo mga nanonood sa television, alam ko may karamdaman kayo, medyo matagal na, kayo medyo naiinip ka, mukhang mainip. Patience ang kailangan dyan. Tiyaga ang kailangan dyan. Well, actually, noon, I think that was 5 years ago, nagkaroon ako ng gout, mga kapatid, hindi ako makatayo. 3 months ako nagtiis po. Pinagpe-pray ko, unti-unti ang ginagawang recovery ng Lord. Alam ko, tinetest ang aking patience. Pero hindi ako. Bumabangon ako, gumagapang ako sa gilid ng kama, kakapit ako hanggang sa makarating doon sa CR. Ilang buwan yun, 3 buwan, tiniis ko yung mga kapatid. O isang araw, pagbangon ko, malakas na ako, wala na. Yung patience, dapat nandun sa atin, na meron kang financial difficulty, patience pa rin, ang sagot dyan. Hindi pa pwede magmadali ka. Mamaya malaman nyo, pag nagmadali kayo, mapapahamak tayo. Patience pa rin. Tiis lang. Madali sabi. Patience. Paano hindi? Pinagkakautangan ko. Patience pa rin ang tugon ng Lord sa atin. Sa emotions, sa relationship, ang problema natin, patience pa rin. Ang sagot po dyan. Sabi sa katabi mo, patience. Yan. So sa madali sabi, anumang problem meron ka, ang first aid ay patience pa rin po ang kailangan. That's why, in James 1:2-3, Scripture says, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." Bilang mo raw na kagalakan pag iba't ibang pagsubok ang dumarating sa atin. Now, knowing that, the testing of your faith produces patience. Yung daw testing ng faith natin ay nagpo-produce ng patience. Ay, malinaw po yun. Now, verse 4, ano sabi sa verse 4? But let patience have its perfect work. Ayun. Pabayaan mo na yung patience ay trumabaho para maging perfect sa'yo ang patience. That you may be perfect and complete, lacking nothing. So in other words, dapat daw yung patience ay trumatrabaho sa atin po. Ibig sabihin ng patience dapat nag-work out sa'yo o nag-work sa'yo habang nandun ka sa pagsubok po at tumatrabaho naman ang patience sa atin. However, in Galatians 5:22 NLT version says, but the Holy Spirit produces, kanina, trials produces patience. Ngayon naman, the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience. Nandun din ang patience. Sabi, paano to? Sino ba talaga nagpo-produce? Yung ba trials o yung Holy Ghost o yung fruit ng Holy Ghost? Yan ang katanungan. Now, brothers and sisters, very simple po ang sagot dyan. Ibig sabihin po, wala pa yung trials ay nasa iyo na ang patience. After you were baptized with the Holy Ghost, nasa iyo na ang patience. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na yung trials ang nagpo-produce ng patience, kundi nasa iyo yung patience. Pag dumating ang trials, dapat mag-manifest sa iyo ang patience. Dapat mag-work sa iyo ang patience. Dapat makita sa iyo ang patience dahil dati ka nang may patience nang tanggapin mo ang Holy Ghost. Ang isa sa fruit of the Holy Ghost is patience. Nandoon po. Kanya kailangan nandoon sa atin. In other words, hindi pwede sabihin nawalan ako ng pasensya. Hindi, nasa iyo ang pasensya. Nasa iyo ang patience. Wala na akong pagtitiis. Hindi, nasa iyo ang pagtitiis. Nasa atin dahil baptized tayo ng Holy Ghost. Now, ang tanong dito is, what is patience? Ano ba yung sabihin ng patience? In biblical definition. Now, isa lang po bibigay ko sa inyo. Yung pinakamatindi. Patience means cheerful endurance. Cheerful endurance. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng patience ay hindi pilit, kusang pagtitiis po. Kusang loob na pagtitiis. Kasi may pagtitiis na, kasi nalagay lang araw ko, kanya nagtitiis ako. Kasi pinilit ko lang magtiis. Hindi ganun po ang patience. Ang patience po ay kusang loob na pagtitiis.
Ibig sabihin, pag nilagay sa kanya, Lord, tinatanggap ko po. Alam ko ito, siguro, ito nararapat, ito makakabuti sa akin, sige po, magtitiis po ako. Yun ang patience po talaga. Hindi habang nando doon, sinabi mo, nagtitiis ka, pero nagre-reklamo ka, nagtitiis ka, dumadaing ka. Hindi ganun. Kaya sinabi kanina, di ba? Count it all joy. Pag may trials, it produces patience. Kaya pala may joy doon, kasi yung patience mo, kusang loob ang patience natin. Kusang loob ang pagtitiis natin. Hindi napilitan lang dahil nalagay ka sa ganon. Ay, pipilitin ko magkaroon ng patience. Hindi. Ito ay kusang loob ko, Panginoon. Magtitiis ako. Kung yan ang kalooban mo sa ngayon, alam ko matatapos naman ito. Sige po, Lord. Thy will be done, Lord. Yun ang kusang loob na pagtitiis po. Now, we may observe that patience needs to be applied in all those negative signs that He mentioned. Yung lahat ng sinabi niya. Now, looking back, at Luke 21, 1-2, binasa natin. He mentioned about the poor widow who gave all that she had, yung kanyang livelihood, despite being poor and widow. Why? Ang tanong. Now, for me, sa iba, marami po sa mga preachers, of course, nire-relate yan sa giving. Yan ang pagbibigay, yan ay kahit konti na lang, binigay na lahat. Well, okay ako doon. Wala namang masama po doon. Totoo po yun. But for me, brothers and sisters, kanya siya ganun, kanya siya binanggit ng Lord. Kung titingnan nyo, no, ang layo ng mga signs, doon sa nagbigay na yung sa templo. Ang malapit lang doon yung templo, pero yung pagbibigay, malayo po doon. Ang templo talaga gigibain, ngayon ang tanong sa signs. Pero yung mismo widow, saka yung mayaman doon, yung pagbibigay, wala pong kinalaman, kung tutuusin talaga. Pero nire-relate natin sa giving, kanya wala rin problema. Kaya lang, para sa akin po, ang gusto i-emphasize ng Lord doon, tayo dadanas ng ganyan itong signs na ito, gayahin niya yung widow na yan. Yung widow niya, sa Manila sabi, sa kabila ng siya, sabihin natin na mahirap siya, pero yung patience nando sa kanya. Bakit ko sinabi? Why? Ba't ko sinabi nasa kanya ang patience? Una, what is a widow? Yung mga widow rito, malalaman mo. Dati kang may asawa. Dati mong kasama. Itong widow to, matanda niya ito, Chuck yun. Sa Manila sabi, matagal na siyang widow. At sa widow po, isa sa pinakamasakit na mangyari po sa isa pong asawang babae po. Masakit sa babae po yon. Ay grabe po yung adjustment na gagawin ng isang widow. Na araw-araw kasama mo for how many years kasama mo, katabi mo, matulog siya, kinabukasan siya, kasama mo siya, makikita mo, magtatrabaho yung pag-uwi, siya na naman, araw-araw, let's say for 20 years, yan ang makikita mo. Tapos biglang mawawala sa'yo, napakalaking adjustment po. Hindi po sabihin natin, hindi po basta-basta. Mahirap talagang patience ang gagamitin mo doon. Kaya iba po, hindi makatiis, nag-aasawa po yung iba. Dahil hindi na makatiis, wala silang makasama. Wala namang masama kasi widow sila. Pero iba po talaga nagtitiis sila. Nagtitiis sila maging widow, mga kapatid, hanggang sa siya po ay kunin na ng ating Lord po. Meron tayo isang ganyan, mga kapatid, na nanay ng elders po natin. Umabot ng 96 years old, pero widow po siya. Pero masaya siya bilang widow po. Nagkasama niya yung kanyang mga anak po. Itong widow na ito, hindi ko alam kung may anak ito o meron. Pero siya po, andun pa rin ang pagtitiis niya. Hindi basta widow, poor widow. Sabi, walang pera, itong widow na ito. Nagtitiis na rin sa kanyang pagiging widow, nagtitiis pa sa kanyang pagiging mahirap na wala siyang pera. Kanya nga yung 2 months yun na lang ang pera niya, binigay niya lahat eh. Ganun katindi yung pagtitiis doon. At hindi lang yun. What is the strength of a poor widow? Poor widow, I'm talking about poor widow. Mahina ang katawan niyan. Kasi hindi nakakabili ng mga masustansyang pagkain niyan kasi mahirap lang siya. Tiniis pa rin niya. And despite the severity of her difficulties and hardships, she gave all that she had. Binigay pa rin niya lahat yun nasa kanya. Ganun katindi ang kanyang magtitiis. Why? Yan ang tanong ngayon. Maraming form of giving sa kanila po. Iba't ibang klase, mga boxes, iba't ibang klase ng giving. Ang pinili niya, mayroong tinatawag na kusang loob na pagbibigay. Yun ang pinili niya. Para ipakita siguro sa Lord na ito kusang loob, pati yung pagtitiis ko ay cheerfully. Kusang loob ang aking pagtitiis. So, nasa kanya ang patience, cheerful endurance, nasabi natin despite of the fact, yung kanya situation po ay hindi maganda mula sa pagiging widow, sa mahirap, tiniwala na niya ang buhay niya sa ating Panginoon po. Yun po ang pagtitiis na sinasabi po na mararanasan po natin dahil sa mga signs na ito na dumarating sa ngayon po. Hindi ko sinasabi maghihirap tayo po, pero mga financial difficulties, marami sa atin na nandyan. Sicknesses, nandiyan dyan sa atin po. Emotional problem, nandiyan sa atin po. Another example is Job. Mismo si James ang nagsabi, James 5:10. My brethren,
like the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Verse 11. In fact, we praise the ones who endured the most. We praise the one, pinuri natin yung talagang nakatagal ng gusto, and you remember how patient Job was. Yung patience ni Job ang binabanggit dito, and how the Lord, imagine, binanggit dito yung patience ni Job. Ibig sabihin, matinding patience po talaga ang inabot niya. Napakatindi po. Imagine mga kapatid na isang araw lahat ng anak mo mamatay. Isa lang ang mamatay sa anak mo, anong pagtitiis ang gagawin mo? Lalo na 10 yung namatay sa'yo. Anong tiis ang gagawin mo dyan? Anong klaseng tiis? Pangalawa, ay yaman mo. Ang dami mong pera, ang dami mong ari-arian. Isang araw lang, wala lahat yun, nalalos lahat. Pulubi ka. Sa madaling sabi, wala kang pera ni 5 centimos, wala kang pera. Paano mo titiisin yun? At hindi lang yun. Alam mo, Satanas, hindi natutuwa na gano'n lang eh. Binanatan yung katawan niya. Alam niyo ba yung bukol niya? Mula ulo hanggang talampakan, bukol na masasakit. Na hindi siya makatulog sa sakit. Pero ba tinitiis mo na yung emotion mo sa anak mo na matay? Mga anak mo na matay? Tinitiis mo yung emotion na wala ka ng kabuhayan? Tinitiis mo pa itong sarili mo na sakit ang bukol sa buong katawan mo? Tapos tinitiis mo pa yung emotions mo, yung asawa mo, iniwan ka? Yung kaibigan mo, 3 lang natira, sinisisi ka pa? Kamag-anak na wala rin sa'yo, nag-iisa ka na lang. Anong klaseng pagtitiis ang ginawa ni Job? Para hindi mo matiis yung dinadanas mo ngayon. Yun ang tanong na Lord. And that's the reason why binigay niya itong example na ito para ipakita sa atin lahat dito na anuman ang tinitiis mo, wala pa sa kalingkingan ng tiniis ni Job nung sapitin niya ang pagsubok sa kanyang buhay. Nung matang huli, nagreklamo lang siya ng konti, pero nung huli po, bumawi uli siya, talagang nanindigan pa rin siya sa Lord. At talaga naman hindi mo na siya matiis kung magtanong man siya. Hindi siya na nagtanong lang siya sa ating Panginoon. Pero hindi pa rin siya sabihin natin na tumaliko talaga, hindi pa rin, tiniis pa rin niya. Kanya yan nalagay ang Job na yan dyan. Pinakita ng Lord sa atin, pati kayo nanonood sa television ng mga Kristiyano, para ipakita sa atin na yung pagtitiis ni Job na yun, hindi pwede ikumpara. Sino man sa atin dito, pati kayo nanonood sa television, na nagtitiis ngayon, hindi may kukumpara sa pagtitiis ni Job na dinanas niya. Kanya dyan sa parte ano nangyari? And how the Lord finally, merong finally yan eh. Kahit anong klaseng tiis mo, magkaroon ka na ng patience, sigurado may finally help him. And the Lord did this because He is so merciful and kind. Merciful and kind. Ganun ang Diyos natin. Kaya tatandaan ninyo, ano man ang tinitiis mo, pati kayo lahat na nanonood, meron pong katapusan yan. Meron finally yan. Finally, God will move. Finally, God will heal you. Finally, God will deliver you. Finally, God will help you. May finally po yan. Dahil mabait ang ating Diyos. Now, kaya ulitin ko ulit, sino man nagsasuffer sa atin dito, yung tiis mo, ngitian mo lang. Dahil wala ka pa sa kalingkingan ng tiniis ni Job na pinipraise. Sabi, pinipraise nila. Pinipraise talaga dahil doon sa nangyari sa kanya. Diyan yung makikita. Hindi pinipraise lang yung mga mayayaman. Yung dumadanas ng ganun, ang pinipraise ng ating Panginoon po. Pinapipraise sa atin ng Lord. Hangaan daw natin pagka ganun po. Pag marunong daw magtiis, hangaan natin. Hindi kaawaan. Hangaan. Tayo madalas pag nagtitiis yung tao, naaawa tayo. Hindi. Bumilib tayo sa Kanya. Bilib ako sa'yo, Brad, tindi ng pagtitiis mo. Grabe ang pagtitiis mo, inahangaan kita dyan. Alam ko, hindi ka pababayaan ng Lord. Dapat ganun tayo. Hindi pa kami nagtitiis sa ganyan, kawawa ka naman. Kailan kaya mamamatay ito? Hindi maganda. Ang dapat po pagkakaroon, titiis to. Pero alam ko, pagagalingin ng Lord to. Grabe pagtitiis. Kasi lumalabak, nagpe-praising pa rin. Nahihirapan na siya, nagpe-praising pa rin. Yun ang pagtitiis, yun ang cheerful na endurance na tinatawag. Kusang loob na pagtitiis. Now, the dangers of impatience. Ano naman ang danger pagka wala kang patience sa ating buhay? First, impulsive decision without considering the long-term consequences. Yan ang mabigat. Pabigla-bigla ka. Pagka-impatient ka, pabigla-bigla ka ng desisyon. Hindi mo iniisip yung mangyayari. Hindi mo iniisip yung consequences ng gagawin mo. Example, si Abraham. Sinabi na ng Lord,
sa Genesis 18, sinabi na sa kanila, Hoy, Abraham, asa asawa mo? Ano po sa kubol? O sige, sabihin mo ha, magkakaanak kayo. Sa takdang panahon, magkakaanak kayo. Tinuro pa ng Lord sa kanya, ganyan kasi karami ng bituin sa langit ang mag-anak mo. Nagtawa si Sarah, hindi siya naniwala. Pero siguro lately, naniwala din siya. Ilang taon bago sila nagkaanak? Ang tagal eh. Nainip si Sarah. Ano sabi nga doon? Abraham, matagal na ito, nag-aantay tayo, wala pa rin tayo anak. Tabihan mo lang itong kasambahin natin. Tabihan mo lang. Eh si Abraham, siguro, sa kanya, hindi ko alam kung inip o natuwa siya. Pero, siguro nainip na rin siya. Oo nga, matandahan na tayo. Sige, tabihan mo lang to. Tinabihan niya. Nagkaanak. Sino anak? Kanya nauna siya nagkaroon ng anak. Sa labas po, kay Ismael. Ismael ang pangalan. Pagkatapos doon, at saka siya nagkaanak kay Isaac. Ano nangyari? Nagkaroon ng problem. Hanggang ngayon, problem. Hindi niyo ba alam ang kalaban ng Israel na lahi ni Isaac, lahi ni Ismael? Kung hindi siya nainip, wala sana Ismaelites. Wala dapat yun. Nainip siya. Ay, hanggang ngayon, kaaway ng mga anak ng Diyos. Nainip yung tatay nila sa tatay natin sa pananampalataya. Nainip. Ayan, ang nagresulta. Gera. Karamihan po sa Muslims po o Arabs country po ay lahi ni Ismael po. Kaya yun po, kadalasan kalaban po ng Israelites. O kaya yan ngayon ang nangyari. Why? Hindi po nakapagtiis. Absalom, anak ni David. Ang sabi gano'n, Joab, sabi mo sa tatay ko, kakusapin ko siya. Hindi siya pinansin ni Joab. Tinawag ulit, Joab, yung kanang kamay ni David. Sabi mo sa tatay ko, kakusapin ko siya. Kasi nga, pinatay niya yung kapatid niya. Hindi rin siya pinansin. Ano ginawa? Nagdesisyon. Ayaw mo kong pansinin. O sige, nagrebelde. Nagrebelde siya, kinuha yung simpati ng mga tao, pinababas. Yung tatay niya, pinababas sa trono. Sa buwisit niya, sa galit siya, kasi impulsive siya. Yun kanyang desisyon eh. Ano nangyari sa bandang huli? Napatay din siya. Sinabi na ng David, ingatan mo Joab ha? Hindi ingatan. Sinibat siya, patay din siya. Why? Impulsive. Nawalan ng pasensya po. Prodigal son, ako yabang. Mga son, makinig kayo. Tsaka daughters. Ano sabi ka na? Tay, ang bira nainip na ako, bigay mo na sa akin mana ko. Kasi para makadiskarte ko ng gusto. Gusto ko kung mag-isa dumiskarte. Tatay, ayaw mo ibigay ng tatay. Siyempre, alam niya, bata pa, na-experience. Mapilit. Sige. Binigay sa kanya ngayon. Ano nangyari? Kumain siya ng kanin. Naubos na yung mana niya, kumain pa siya ng kanin baboy. Why? Impulsive decision. Why? Impatient. Naging impatient siya. Pagka nawalan ka ng patience, tandaan niyo, mapapahamak ka. Yung consequences nun, titignan mo. Kasi magdidesisyon ka ng bigla na hindi mo alam, mali ang desisyon. Yan ang sa atin nagkaganyan. Itong pandemic po. Nung pandemic, mga kapatid, biglang nahirapan ngayon, bumagsak ang negosyo. Takot ngayon mga negosyante. Anong ginawa ng iba? Mag-invest ako rito. Hindi nagtatanong, invest ako rito. Invest doon, invest diyan. Invest. Imbes na kumita, bumagsak. Ang tanong bakit? Impulsive decision. Hindi nagtanong. Hindi nagtiis muna. Tsaga-tsaga muna. Ganyan talaga. Bobelo muna tayo. Pero aangat din yan. Walang ganun eh. Gusto kumita agad. Gusto makabawi agad. Very impulsive. Impulsive ang tawag ko doon. Ayun, nangyari. Sa mga babae, pag nasa mall, impulsive yan. Ganda to bili. Credit card. Nakita, ang ganda sa pati ko. Bili to. Credit card. Nakita, ang ganda ng bag. Bili to. Credit card. Lahat yan. Kita, bisti ang ganda. Kompleto ka talaga. Hindi mo alam yung credit card mo, nakagano na. Namumuwala na sa laki ng utang mo na hindi mo alam. Pag singil ngayon, ayan na. Ano sabi ng asawa mo? Ayun, mula ulo hanggang pa, minumura ka ng asawa mo. Tapos nagagalit ka pa, ikaw pa galit ngayon. Pero hindi mo alam yung decision mo. Why? Impulsive eh. Nakakita ka, ganda to Pero hindi, pag nakaipon ako, bilay ko niyan. Ayun. Ay, ganda ng sapatos Di ba pag nakaipon ako, bukas bibiling ko yan. Ay, hindi pala. Pag nakaipon ako, bibiling ko yan. Ganun dapat. Meron tayong pagpipigil. Ako dami ko gustong bilhin Kaya lang pigil ako. Huwag na. Tsaka na lang. Sige, tsaka na lang. Kailangan ba talaga? O hindi kailangan? Yung muna Katulad niyan, cellphone. O marami sa inyo, taon-taon, papalit ng cellphone. Taon-taon, papalit ng cellphone. Tuwan-tuwa ka. Hindi mo lang naloloko ka dyan. Ang tanong bakit? Cellphone ngayon, tsaka cellphone sa next year. Di ba parehas naman nakaka-text yun? Parehas naman nakakatawag yun? Parehas naman may Facebook yun? Parehas naman may Google yun? Ba't pumuha ka pa na mas advance? Ano tanda? Mas mahal yan. Laki ng... Ang cellphone ngayon, bilhin mo ngayon. Bukas magkano na lang?
Ang baba na ng presyo. Impulsive ka. Hindi, gusto ko bago eh. Gusto ko bago. Bago utang na naman. Ang gagawin. Yan po sinasabi ko sa inyo. Mag-ingat po. Pagka ganyan po, pag nawala ng base, tiis lang po. Pagka ganyan, tiis lang po. Kahit misa sa restaurant, sarap ng Peking duck ah. Sarap ng Peking duck, sarap talaga. Kulang ang budget mo. Huwag ka muna. Ano, kakainin mo pagka kulang ang pera mo. Mahin ka ng bibe. Bibe nila, mura lang ang bibe. Naunawaan nyo. Duck din yun eh. Duck din yun, kaya lang local. Yung kung magsalita yun, hindi Chinese, Tagalog magsalita yun. Yun lang ang pagkakaiba nun. Sabi, matigas, ano mo lang, pressure cooker mo lang, nalambot na yun. O yan, tapos kinakain mo, ito ang Peking duck, talagang peke ito, Peking duck talaga. The Peking duck, kinakain mo, nakakain ka na. Naunawaan nyo? Ganun lang kasimple, ganun lang. Nakita mo yung kastanyas, sarap ng kastanyas, kita mo yung kilo, ang mahal ng kilo. Uwi ka sa bahay, laga ka ng kamote. Ganun din yun, parang kamote din yun, naunawaan nyo? Pares din yun, tapos pag kinakain mo, sarap ng kastanyas. O, yun. Yun lang naman yun eh. Doon lang, bubulahin mo lang to. At bakit mo, hindi kayo masusubo pag gano'n. Okay, mag-impulsive. Relationship, ganyan. Nagkamali lang. Hiwalay tayo! Ganun na ganun. Hindi na iniisip, wala sa trabaho. Ano, iniwan siya. Hoy, sustentuhan mo ako, hoy. Ano nga, sabi mo, hiwalay eh. Hiwalay. Iyan, ang sinasabi ko. Wag, ang dami na sira relasyon dahil sa ganyan. Sa illegal matters yung iba. Hindi makatiis, hindi makakita. I-involve na sa illegal ngayon yan. Ay, wag po natin gawin. Pangalawa, loss of opportunity. Big opportunity, nawawala pag walang patience. Moses. Ano sabi sa kanya? Moses, kausapin mo yung bato ha? Para lumabas yung tubig. Kausapin mo. Busit na si Moses kasi puro reklamo. Anong ginawa? Ganun yung bato. Padating, anong kausap? Pinukpok. Kayo mga suwail kayo. Ginanon niya. Ayun. Hindi siya nakarating sa land of... Siya mismo sinabi sa kanya. Kanya ka tinawag para dali mo sa land of promise, sa land of Canaan, itong aking mga anak. Siya mismo hindi nakarating. Why? Impatient. Naging impatient siya. Kanya ganun. Si Saul, nakita lang yung kalaban, nakagipit na. Hindi siya pwede mag-alay. Priest lang pwede mag-alay. Nag-alay. Ano nangyari? Dapat siya magiging hari. Pati ang kanya, putol. Pagdating sa kanya, tinanggal siya bilang hari. Pati ang kanya, hindi naging hari. Dahil sa kanya pagiging impatient. Si Esau, ganun din. Dumating, pagod na pagod. Nakita si Jacob, nagluluto. Uy, bigyan mo nga akin, bigyan mo kanyan. Matalino si Jacob. Sige, bigyan mo sa akin pagkapanganay. Pagkapanganay, walang problema. Pagkapanganay, ananin ko yan. Gutom na gutom ako. Si Esau po, marunong magluto. Kasi nung pinaghandaan na si Isaac, nagluto siya para kay Isaac eh. Marunong siya magluto. Magluluto lang sandali. Pinagpalit yung kanyang pagiging panganay. Kanya Israel nang galing kay Jacob, hindi sa kanya. Dapat sa panganay manggagaling. Sa kanya nang galing. Why? Hindi siya nagkaroon ng patience. Ganyan katindi po yan. Ilan sa inyo nawala ng pagkakataon dahil naging impatient ka? Hindi ka nag-intay. Hindi ka nagtiis muna. Hindi, gusto ko kumita agad. Iba, ganyan eh. Lilipat ako kasi ganun eh. Lilipat ako kasi masyadong maliit ang kita dito. Hindi, lalaki din dyan. Unti-unti lang. Hindi, ito, maganda rito pagkata. Lipat. Paglipat niya, 2 buwan lang. Nagsara yung kumpanya, nilipatan niya. Paano kang babalik ngayon? Yun yung sinasabi ko. Ingat. And thirdly, it hinders your personal growth, spiritual growth. Why? Pag without patience, you are rude kung magsalita. Pag rude ka, nandyan ang tinatawag na immature po tayo. And most of all, number 4, losing control of your soul. Remember the Lord Jesus Christ saying, by your patience, possess your soul. Imagine that. Para itapat ng Lord ang soul sa patience. Hindi sinabi, your faith, possess your souls. Your love, possess your souls. Your faithfulness, possess your souls. Hindi. Your patience, possess your souls. Alam ba ibig sabihin ng possess? Yung possess na sinabi doon, marami po meaning, siyang meaning. Ang unang meaning niyan ay gain, acquire, win, get, purchase. Ibig sabihin, your patience possess your souls. Your patience gain your souls, acquire your souls, win your souls, get your souls, purchase your souls, buy your souls. Yun ibig sabihin po noon. Ganong katindi yung possess na yun.
Yung pagkakaposes natin, pagkakahawak natin, doon sa soul natin, niligtas na ng Lord yan, hawakan mo maigi. Sinabi ng Book of Hebrews chapter 2, ano sabi ka doon? Do not neglect the so great salvation na binigay sa atin ng ating Lord. At siya mawawala, isa sa pinakamatinding reason ay impatience. Ang mawawala, sa pagiging impatient po natin, mawawala ang salvation natin, pwedeng mawala po. Yan ang meaning ng possess po sa Bible. Kaya gamitin natin pinaka-importante sa atin lahat na nandito po. Yung pasensya mo, yung patience mo, yung pagtitiis mo, dapat nando sa atin. 1 Thessalonians 5:14 NLT, kaya ano sinabi nga doon? Brothers and sisters, we urge you to warn. We urge you to warn those who are lazy. Una, lazy. Encourage those who are timid. And take tender of those who are weak. Tatlo po yan. Anong gagawin sa kanila? Be patient with everyone. Be patient with lazy people. Kung lazy ang asawa mo, pagtiisan mo muna. Sisipag din yan. Sabihan mo lang. Pag-pray mo lang. Isang araw baka masipag pa sa'yo yan. Pero pagkatamad, gusto mo dispatchahin agad, huwag ka mag-impatient. Baka pagsisiya mo pagdating ng oras. Kung kailang umalis sa'yo, tsaka sumipag. O, sumipag, nagkapera pa. Yan ang problema. Ngayon, binababalik mo, ayoko na. Pag nasa ayoko, tamad ako eh. O kaya ibig sabihin, wow, tsaka lang, pray lang. Sino pa? Mga timid, o sabihin natin medyo mahihiyain o ano, pagpasensya natin. Pabihan mo lang siya. Kahit parang siya makahiya, nakaganong-ganon siya, mahihiya mo lang siya. Weak. Yung mga mahihina sa pananampalataya, tiisin daw natin. Tiisin. Hindi palayasin. Tiisin. Kanya sinabi, be patient with everyone. Sa bawat isa, sa mga tamad na yan, sa mga mahihain na yan, mga timid na yan, sa mga weak na yan, pagpasensya natin, tiisin natin. Dahil isang araw, sila ay magbabago din. Alam ko lahat kayo may tinitiis na tao sa buhay ninyo. Ako, ang dami kong tinitiis na tao sa buhay ko. Napakarami. Alam ko kayo, marami rin tinitiis. Pero pagtiisan nyo lang. At naniniwala ako. Alam nyo kung ba't yung sila tinitiis? Dahil sa science. Natatangay sila ng science. Kaya nagbabago sila pati ugali. Tiis lang. At maniwala ka isang araw, magbubunga ang pagtitiis mo. Sigurado yun. Ano si Ecclesiastes 7:8? Ano sabi ganoon? The end of a matter is better than its beginning. Mas mabuti rin yung huli kaysa sa umpisa. And patience is better than pride. Patience is better than pride. Kasi tayo kanya wala tayong pasensya. Minsan, yung pride umiiral sa atin. Pagkatamad natatouch yung pride, pambira, tamad dito, tamad yung asawa ko, parang naisip mo ganun, pambira, kaasawa ko na bang, huwag, mo lang siya. Sinabi ng kaasawa ko na, ano din yan, sisipag din yan. Ganun dapat tayo, huwag yung pride na pairalin natin, yung patience pa rin, ang pairalin po natin. Yan ang madalas kalaban ng patience, ang pride po natin. Okay, now, we are all aware that the negative signs that are happening nowadays are just the beginning of sorrows. Yan pala nga umpisa. And the only solution, isa lang. Yan ang iniintay natin. Luke 21:36, watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape. All this, plural, this that will come to pass. Yung pong these things na ito, yung lahat, mga war, pestilences, lahat yan, para lang ang solution po ay maka-escape. Rapture lang po ang solution talaga. Wala na po iba. Huwag na mag-isip na naman solusyon sa mga nangyayari nga sa paligid. There's no more solution but to escape from this chaotic world. Wala na po iba. The great escape ang tawag po dyan. Ang tanong, while waiting, din nag-iintay tayo ngayon ng rapture. Sino nag-iintay ng rapture? Taas ang kamay. Mapalad ka. Mapalad ka. Dahil sinabi ng Bible, siya daw ay darating para dun sa mga nag-iintay sa Kanya at naghahanap sa Kanya. Ibig sabihin, doon sa mga hindi umaasa, iwan ka. Sigurado yun. Kaya huwag kayo magkakamali pati kayo nanonood sa television. Na manawa kayo na ang rapture hindi, totoo, ang rapture baka wala na yan, hindi mangyayari yan. Huwag kayong maging ganon. I-checkin ko sa inyo, maiwanan kayo. Siya'y darating para doon sa mga umaasa, para doon sa mga naniniwala na darating siya talaga.
But while waiting, ano naman ang sabi ni James? Habang nag-iintay tayo. James 5:7-10, binasa natin kanina. Be patient, then brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer, paano kami mag-wait? See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. Ang pag-iintay natin, ang patience natin, katulad ng sa magsasaka na nag-iintay ng bunga at nag-iintay ng ulan. Paano mag-intay ng ulan yung mga farmers? Wala po, nasa bahay lang. Steady lang sila. Basta isip, hindi, itong buwan na ito, tsaka ulan yan. Itong buwan na ito, ulan. Relax lang sila. Paano maghintay sila ng bunga? Ganun din. Then pag nakapagtanim na yan, tapos maghintay sila ng bunga. Iba dyan, nangungutang na eh. Utang ko, alam ko, aanay ko, sigurado, ang mababayaran ko na yan. Nangungutang yan. Iba naman, nagiinuman na lang eh. Nag-aantay na lang sila. Relax sila ba nag-aantay sila? Alam nila may aanihin sila. Ganun tayo dapat maghintay. Na sigurado ka na darating talaga ang Lord. Sigurado ka na magbabago yung kasama mo. Sigurado ka ma-change ang sitwasyon mo. Sigurado ka. Kung ano man yung iniintay mo, sigurado ka. Naunawan po natin. Kanya ano sinabi si James, verse 8. So you too, be patient and stand firm. Kung ano yung tinitiis mo, stand firm. Kung ano yung nakasahan mo, stand firm. Because the Lord's coming is near. Malapit na. Next. Don't grumble, don't complain against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. So do not complain. Never ka magko-complain. It's a sign of impatience. Pagka ganun po tayo po ay naiinip o tayo po ay nagre-reklamo, hindi ka makatiis. Yun ang ibig sabihin niya. Kaya do not complain. Wag. Next. Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Ang example doon yan, yung mga propeta sa pangalan ng Lord. Gawin natin example. Sino yan? Next verse. We call them happy. Yung mga may patience, we call them happy because they endured. Nakatagal sila, nakatiis sila. You have heard Job's, ayun na naman, binanggit. Job's patience, and you know how the Lord provided for him in the end. Ayun, may end eh. Sa bandang huli, happy ending pa rin po. Lahat kayong nagtitiis sa bandang huli, happy ending po. Titsaking ko sa inyo. For the Lord is a full of mercy and compassion. Verse 13-16. Habang nag-iintay ka, at talagang nagtitiis ka, eto na ngayon. Is anyone new suffering? Meron ba nagsasuffer sa inyo? Taas na kami nagsasuffer. Let him pray. Manalangin ka lang. Manalangin ka ng buong tiwala sa Diyos. Is anyone cheerful? Sino masasaya? Ba, nagsasuffer na, masaya pa. Ano sabi? Let him sing psalms. Umawit ka kung masaya ka. May problema ka, manalangin ka. Ganun kasimple. Habang nagtitiis ka, habang nag-iintay ka, manalangin ka. Habang masaya ka naman, habang praising ka. At umawit ka sa atin, Lord. Nakita niyo kung paano pinagagaan ng Diyos yung buhay natin? Ikaw lang nagpapabigat eh. Next. Is anyone among you sick? Oh, meron ba may sakit sa inyo? Sino may sakit sa inyo? Meron ba may sakit sa inyo? Taas ang kamay. Praise the Lord. Wala kayo. Ni sipon, wala kayong sipon? Ba't kayo nagpalakpakan? Sino may sipon? Oh, no, dami nyo may sipon. Aho. Let them call the elders of the church and let them pray over him. Kung may sakit ka, mabigat yung sakit mo, cancer ang sakit mo, walang problema. Tawagin mo yung elders ng church. Basically, pag sinabi, elders pastor. Pero meron tayong office of the elders. Andyan mga elders natin. Pero minyo tatandaan ang pwesto niyan. Andun lang po, sa may dulo.
Andyan po, tawagan niyo, pag-pray po kayo niyan. Then pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord Jesus Christ. So, meron ka raw problema, mag-pray. Meron ka raw sakit, tawagin niyo elders, mag-pray din. Pag ikaw naman masaya, umawit ka naman sa Lord. Sinisimplihan lang eh. Ano pa next? And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Oh, pag may kasalanan, wala pa rin problema. Patatawarin ka pa rin. Kaya lang ano gagawin mo para patawarin ka? Ayun! Confess your trespasses to one another. Mayroon, kasala ako sa kanya. Oh, may nga ng tawad sa kanya. Pasensya ka na, patawarin mo na ako. Nakasala ako sa iyo. Ayun, ganun lang. Tapos pray for one another that you may be. Ayun. Kanya pala rin hindi gumagaling pag hindi ka humihingi ng tawad doon sa pinagkasalanan mo. Kailangan humihingi ka ng tawad sa kanya. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Sino yung righteous? Hindi righteous, hindi nagkakamali, hindi nagkakasala, hindi. Yung marunong mag-confess ng kanyang kasalanan. Yun ang righteous sa harapan ng ating Lord. Next. Isa naman among you, kanina, suffering, tapos may sakit, tapos may kasalanan, tapos masaya. Ngayon naman, in trouble. Sino siya may in trouble? Sino may trouble sa buhay? Let them pray. Manalangin ka raw. Is anyone happy? Ayan na naman, happy. Let them sing songs of praise. Ayun lang, ang buhay natin. May sakit, manalangin. May troubles, manalangin. May alalahanin, manalangin. Masaya, mag-praise Him. Malungkot, hindi sinabi rito yung malungkot eh, no? Ako na magsasabi, malungkot ka, magpakasaya ka. Magpakasaya ka. Eh, malungkot ka, magpakasaya ka. Pwede ba malungkot ka, sumaya ka? Pwede. Isipin mo lahat yung ginawa sa iyo ng Diyos, sasaya ka. Yes. Result. Ano ang result? Romans 5:3, Amplified. Moreover, let us also be full of joy now. Full of joy now. Let us exalt, and triumph in our troubles. Kita mo. Mag-triumph daw tayo sa ating mga troubles sa buhay. Grabe. And rejoice in our sufferings. Mag-rejoice daw kayo pag nagsasuffer kayo. Para mahirap, ano? Kunyari may masakit yung bukol mo. Parang, rejoice in the Lord, always, and rejoice. Pwede. Mawawala yung sakit pag nag-rejoice ka. And next, knowing that pressure and affliction and hardship produce patient and unswerving endurance. Grabe. Yun daw, affliction mo, yung hardship mo, ay magpuproduce ng patience, or yung patience na nasa iyo ay magmamanifest po pag dumating na ang suffering sa iyo. Doon sa, nandoon sa yung unswerving. Pag sinabing swerve, hindi gumaganon. Hindi nagsaswerve na pagtitiis ang nasa iyo. Ang pagtitiis mo, dire-diretso ang pagtitiis mo. Dire-diretso ang pagtitiis mo. Hindi gumaganon. Hindi gumaganon. Hindi gumaganon. Dire-diretso ang pagtitiis. Pag ganon daw, doon nakukuha yung joy na sinasabi ko sa inyo kanina. Kahit nagsasabi ka, may joy. Kasi yung pagtitiis mo, dire-diretso. At bukod sa lahat, kusang loob na pagtitiis. Verse 4, Aramaic version. And patience, experience. Pag may patience or experience, and experience, ayun na, pag-asa ang nasa atin po. Sino-sino umaasa? Taas ang kamay. Pinasasabi ng Lord, ano man yung dinadanas mo, ano man ang suffering mo, umasa ka. You know why? Why? Last verse, verse 5. Because hope does not put us to shame. Hindi kahihiyain ng pag-asa mo. Sa iba po, hope does not disappoint. Hindi ka di-disappoint. Hindi ka bibiguin ng pag-asa mo. Basta't nandun ka, nagtitiis ka, at habang nagtitiis ka, umaasa ka, hindi ka raw mabibigo. Why? Because God's love
Not man's love. God's love has been poured into our hearts. Binuhos ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin through the Holy Ghost who has been given to us. In other words, nung binigay sa atin ang Holy Ghost, kasama na, binuhos na rin ang pag-ibig sa atin ng ating Lord. Kaya wala kang dapat ipag-alala. As long as nasa iyong pag-ibig ng Lord, umasa ka, magtiis ka, umasa ka. At isang araw, finally, matatapos ang pagtitiis mo, matatapos ang hardship mo, matatapos ang dinadala mo, matatapos ang kaguluhan, matatapos ang karamdaman mo, matatapos ang kahirapan mo, matatapos lahat yung mga tinitiis mo. Dahil umasa ka, nagtiis ka, at nasa iyo ang pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Let's clap our hands to the Lord. Come on, let's clap our hands to God. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid. Sa inyo lahat, thank you so much. Sana yung ating joy ay hindi lamang dito, kundi everyday joy ang nasa atin po. Rejoice in any circumstance na pauntulad sa atin ng ating Lord. At makikita nyo kung paano yung patience natin lumabas. Ulitin ko ulit, nasa atin ang patience, kailangan mag-manifest lang. Kanya tayo ina-allowed sa mga trials para mag-manifest ang ating patience na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa, na siyang maglahatid sa atin para maramdaman mo naman yung pag-ibig ng Diyos sa atin at makukuha mo yung finally, sa bandang huli, andon ang katugunan ng ating Lord. And speaking of patience, sa ating mga bisita po, wala na pong pinakamatinding patience na nangyari kundi sa cross of Calvary. Yung tiniis ng ating Panginoon, sugat sa likod sa katawan, sugat sa buong katawan, pako sa kamay, pako sa paa, kaladkad yung krus. Habang siya lumalakad patungo dun sa cross of Calvary, para ipako siya, para patayin siya. Napakatindi po ng patience na ginawa ng ating Lord. Wala na pong uubra doon. Maging si Job, hindi siya uubra doon sa ginawa ng ating Panginoon na yun. Na talagang wala kang kasalanan. Isa kang Diyos na nagkatawang tao. Pagkatapos, sapitin mo yung ganon at magtiis ka ng ganon. Alang-alang sa ating lahat na nandirito para maligtas lamang po tayo. Kanya sinasabi, looking at to Jesus. Kasi yung patience ng Lord sa cross ang tignan mo. At makakatagal ka pag tinignan mo ang patience ng ating Lord. Malalaman mo, wala pa sa kalingkingan yung ating tinitiis sa ngayon. Wala pa sa kalingkingan sa tiniis ng ating Lord na walang kasalanan. Samantalang tayo may kasalanan. Kanya we deserve to suffer. Deserving natin mag-suffer. Deserving natin magtiis. Pero ang Lord hindi. Pero ginawa niya alang-alang sa ating lahat para maligtas lang ang taong magkaroon tayo ng kaligtasan. At sa parting yan, pag sinabing kaligtasan, namatay siya sa cross of Calvary sa ating mga bisita. Namatay siya alang-alang sa iyo, kapatid. Namatay siya dahil nahirapan siya alang-alang sa kasalanan mo. At sa parting yung pagkatapos mamatay, inilibing siya. Tapos ilibing na buhay siyang magbuli. At yan yung gospel ng ating Lord. Yan yung magliligtas sa iyo, kapatid. There's no other way but through the Lord Jesus Christ, through the gospel of our Lord Jesus Christ. Wala nang iba. At yan ang gospel ng Lord. Namatay siya alang-alang sa iyo. Nilibing siya at muli siya nabuhay sa ikatlong araw. At yung nangyari niya nang dapat paniwalaan nating lahat, lalo't kayong mga bago pa lang nandirito. Maniwala ka sa tatlong yan. Pero ang paniniwala hindi sapat. Pagkatapos maniwala, sundin mo yung tatlong yon. Ang kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay sa panong paraan. Sa Acts 2:38, sinabi ni Peter, you must repent. At lahat tayo dapat magsisi. Dahil mula sa akin hanggang sa inyo, lahat tayo nagkasala. Pati kayo lahat nanonood sa telebisyon, nagkasala tayo lahat. Kaya lahat dapat magsisi ng kasalanan. At pangalawa, magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Alam ko, bautismado na kayo nung bata kayo, pero hindi bautismo na yun. Ilulubog kayo sa tubig mula ulo hanggang paa. Dahil yung type ng paglilibing sa ating Lord. Nilibing siya, ililibing tayo kasama ng kasalanan natin. Para pag-ahon natin sa tayong bagong nilalang po. At nandoon po, tatanggapin natin ang Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit lang po tutulong sa atin para makapagbago tayo ng ating buhay. Because without the Holy Spirit, it's really hard for you to change.
Kahit sino sa atin, hindi mababago pag wala. Yung total change na tinatawag, hindi natin makukuha without the power of the Holy Spirit. Kaya yun ang kailangan mo, kapatid, ang ating Panginoon. At wala kang gagawin niya, kundi itaas na yung kanang kamay at sumunod ka sa maikling panalangin ito na pagtanggap. Pati kayo nanood sa television, sumunod po kayo sa panalangin ito ng pagtanggap. Taas natin ang ating kanang kamay. Diyos na nasa langit, maraming salamat po. Maraming salamat sa kaligtasang bigay mo sa kaligtasan at sa iyong banal na salita. sa iyong banal na salita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, natatandaan ko lahat natatandaan ang sinabi mo sa amin. ang sinasabi At nakita ko, Panginoon, at nakita ko at nalaman ko at nalaman ang iyong pagtitiis ang iyong pagtitiis alang-alang sa aking kasalanan. alang-alang sa Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. patawarin mo po ako Patawarin niyo po sa lahat ng aking kasalanan. sa lahat ng Pinagsisisihan ko, Panginoon, nagsisisihan at tinatalikuran at tinatanim ang lahat ng ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, bilang sarili bilang Diyos na buhay. bilang Diyos. At mula sa araw na ito, Mula sa araw, ikaw na manguna ikaw na sa aking buhay. sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ito'y samot dalangin ko Ito po'y sabi sa iyong dakilang pangalan. sa iyong dakilang In Jesus' name. Amen and amen. Okay, sa lahat na tumanggap sa ating Panginoon po, yung kulay orange na banner, nakita ninyo. Sumunod lang po kayo. Sumunod kayo, may explain lang po sa inyo ng mahalagang bagay po. Sige po, sandali lang po yan. Sumunod na lang po kayo sa kanila. Salamat po and God bless you all. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Napakaganda po ng turo ng ating Panginoon through our beloved Bishop, no? Sabi mo nga sa katabi mong, may pasyensya na ako. Alam po niyo, napakahirap po na bunga ng Espiritu yan. Marami po ang bumabagsak pagdating sa patience. Alright, tayo po ay dadako po sa ating po offertory sa Psalms chapter 45 verses 10 to 12. Listen, O daughter, consider and incline your ear. Forget your own people also and your father's house. So the king will greatly desire your beauty because he is your Lord. Worship him. And the daughter of Tyre will come with a gift. The rich among the people will seek your favor. Purihin po ang ating Diyos. Isa pang custom sa traditions po natin na kapag ang isang tao ay nag-aasawa, iniiwan niya ang bahay ng kanyang father, ng mga magulang niya. Kasi bakit? Kasama na siya sa asawa niya. At dito po, i-relate po natin to sa ating pong pakikipag-ugnayan sa ating Diyos na buhay. Ang sabi gano'n, dahil sa tayo po nag-worship sa Kanya, yung mga tao na pumupunta sa ibang tao na meron siyang pabor na hinihingi, lagi po silang nagbibigay ng gift. Kaya sa ating pong lahat, hindi po natin iaalis sa ating pananampalatay na palagi natin bibigyan ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay sa Kanyang gawain. Ngayon po, alam ko po na ang lahat po na nagbibigay at tumutustos sa pangailangan ng iglesyang ito ay nagkakaroon po ng kagalakan. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo kung masaya. Sapagkat nalulugod ang Diyos sa mga nagbibigay ng masaya. Alright? Tayo po ay dadako sa ating announcement. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating AVP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Alright, let's unite again for our congregational fasting happening on November 18, 9 a.m. here at Star Mall EDSA Show Trade Hall. Isang palakpak naman sa ating Panginoon. Alam po ninyo, kapag naririnig po ninyo ang fasting, isa pong napakagandang bagay na may dudulot po natin sa ating katawan at kaluluwa. The more tayo na nag-fast, the more na tayo po ay lumulusog kasi napapahinga yung tiyan natin sa kakakain. Also, join us for our next on-site worship service at Cuneta Astrodome on November 19 at 9 a.m. Let's invite our loved ones and friends for this evangelism event. So, evangelism po natin yan. Pag tayo ngayon Sabado, nag-fasting, kinabukasan, Cuneta na naman po tayo. Alright, tumayo po tayong lahat. At tayo pangbigay sa Panginoon ng pangwakas ng panalangin. Iyong po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Let us feel the presence of God. Amang banal na sa langit. Tunay na ramdaman ka namin sa kalagitnaan namin. Tunay na mahal mo kami.
na hindi ka magtatago ng ano pa mang bagay na dapat po namin gawin. Nakikita mo, O Diyos, na marami sa amin. Pagdating sa patience, binabagsak po yan ng iyong mga anak. Ngunit napaka-importante po ng patience. Sapagkat ang patience, kung yan po ay sumasa amin, it possess our souls. Napakarami pong bagay na pwede namin magawa kung kami po ay pasensyosa. Sapagkat bakit po? Diyan po nakasalalay, Panginoon, ang napakalaking pag-ibig namin sa tao. Sapagkat hindi namin mapapakita ang aming pagtitiis sa mga sitwasyon, ang aming pagtitiis sa tao kung hindi po namin panghahawakan ng patience na ito. Kaya hinihiling po namin, O Diyos, na unit mo ang iyong pagpalang kamay. Basbasa mo ng patience ang bawat isang mga anak mong nandirito, Lord. Alam namin na kailangan namin ito at napapanahon ang pagtuturo ng aming beloved Bishop, sapagkat alam namin na kung may patience kami, meron kaming joy sa aming mga buhay. At nang sa ganun po, O Diyos, makakilos ka sa buhay ng bawat isang mga anak mo at panatilihin mo rin, Panginoon, na ang patience namin, Lord, na mapapakita sa iyo ay umaasa kami na balang isang araw ay kukunin mo ano pa mga bagay na pinagtitiisan namin dito sa mundo. Maraming salamat po sapagkat kayo po ay tunay na merciful, na siyang nagagawad at tumutugon sa aming mga panalangin. Maraming salamat din po, O Lord, sapagkat patuloy na namamayagpag ang gawain ito upang magdala ng maraming kaluluwa sa inyong harapan. Dalangin po namin ang lahat po na tumanggap sa iyong mga salita ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Patuloy din namin pinapanalangin, Lord, na marami sa amin, Lord, ang makapagdala ng maraming kaluluwa, makapag-encourage sa maraming kaluluwa. Salamat po na marami. Muli po namin tinataas sa inyong aming bansa. Tulungan mo mga leaders namin na magkaroon ng katalinuhan kung ano po ang mga desisyon at tamang bagay na gawin upang kaming lahat, Panginoon, ay maligtas sa kung ano pa mga bagay na lumalaganap ngayon. Kabi-kabila, O Diyos, ang hindi magandang mga naririnig namin na balita. Kaya, Ama, maraming salamat po. Magpapatuloy po kami at pagtitiisan namin, Lord, ang lahat ng mga bagay na dapat namin pagtiisan sapagkat kami po ay Kristiyano. Sa iyo po lahat ng kapurihan, ito po ang samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details being flashed on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism and one-on-one online counseling via Zoom, you can call us via the contact numbers flashed on the screen and send a message on our Facebook page. Let's continue to support our church. We are excited to announce these church updates. Never miss our on-site worship service at Star Mall EDSA Shaw Trade Hall, Level 3. You can choose among the 3 time slots: 10 a.m. to 11:30 a.m., 1:30 p.m. to 3 p.m., 4:30 p.m. to 6 p.m. Don't forget to invite your loved ones and friends. Let's unite for our congregational fasting happening on November 18, Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Shaw Trade Hall. Celebrate God's goodness and declare His awesome power. Join us for our next worship service at Cuneta Astrodome on November 19, Sunday at 9 a.m. Invite your loved ones and friends. Please be advised that there will be no Teachers Training Seminar on October 30, no My God Connection on October 30 and November 3, no Servants Force Devotion on October 31, no Bible Survey on November 1, no General Bible Study on November 2, and no Prayer Warriors on November 1 and November 4. All online activities will resume on November 5. Please save these dates for our December events. Servants Force Thanksgiving Night on December 20, Wednesday, 7 p.m. at UP ang Bahay ng Alumni. Pasko sa atin on December 24, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Please bring groceries worth 300 pesos to share with our brethren.
and Salu-Salubong on December 31, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gifts and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of the worship team, Cat Prod, and Service Operations Ministries. For worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For Cat Prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphics services team, audio, and tech support. The Service Ops is also in need of Bethesdan, Gideon, and Comrades. Those who want to join must have completed one of C Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. You can also start using IDO for Songs on your Facebook and Instagram stories and reels, and TikTok videos. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and newest sticker designs are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. You can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen to order.